Happy birthday to you. Salamat, salamat. Salamat. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lolo. Salamat, salamat anak, salamat, Jeng. Ang pitit. Tali pa yung ginagawa sa lako kami, limama po ka po sa lembro na sa mga po. Basta pa sa pitit. Ama ko, salamat, tali pa yung kami. Tali pa yung kami. Pitit pa. Alaw. Pitit pa. Oh, maalaw ka na. Peter? Salamat, Peter. Sa ninyo kaya tali pa yung ginagawa. Tali pa yung kami, limama mo sa akin tayo sa akon. Opo na mga po ko, opo na mga sabo. Tali pa yung kami sila ko sa inyo, opo sa tentendra. Salamat. Yan, tali pa yung kami, sana mo kinatag. At ayan nga pagkatapos ng kantahan ay nagsikainan na sila. At ayan, happy yung papa ko at mga pamangkin ko, kapatid ko. Nagsalo-salo sila sa munting handaan. Simple lang guys ang buhay namin sa probinsya. Hindi kami mayaman, pero pinagkalooban kami ni Lord ng magandang biyaya galing sa Kanya. Nagsipag kami para makakain kami ng masarap na pagkain. Pangarap namin yan noon, nung mga maliliit pa kami, makaligo sa swimming pool, makakain sa masarap na kainan, makapunta sa masasarap na lugar. At ayan naman ang mama ko. Yan ang mama ko na lumalangoy sa mababa, yung pambata na swimming pool. Kasi yung mama ko ay hindi marunong lumangoy. At ayan na siya guys, nagpe-pretend na siyang charot lang ha. Na, ayun, siguro naisip ng mama ko na pasalamat siya sa Diyos na ang mga anak niya guminhawa ang buhay, kasama sila. Alam niyo guys, kung ang kwento lang ng buhay namin, ang pag-uusapan ay noon, binubuli kami ng tao. Wala kaming makain, wala kaming makain sa pagkainan. Nangangamuhan lang kami, nag-aani kami ng palay, ano tawag dyan? Yung bang nangunguma sa ibang tao, nagpapasuhol para lang makakain sa araw-araw. At ngayon, masaya kami dahil bless kami ni Lord, lalo na yung panganay namin nung nakapag-asawa siya. Bless siya ni Lord at ngayon siya yung nagsusuporta talaga palagi sa parents namin. At ako naman, supporting lang. So, ayan, kaya kayo guys, habang nabubuhay pa ang magulang nyo, habang may chance pa, mahalin, alagaan, at bigyan sila ng pagkakataon na maging marangya ang buhay. Kahit hindi man katulad ng iba na marangya ang buhay, at least naparamdam nyo sa kanila na mahal nyo sila at binigyan nyo sila ng pag-asa sa mundo na hindi lahat ng oras ay nasa mababang posisyon lang tayo. Hindi sa lahat ng oras ay kumakain lang tayo ng kamuting kahoy na makakaraos din one day. Kailangan nyong i-challenge ang buhay nyo. Kailangan nyong magsikap, magtiyaga para maabot nyo ang pangarap nyo na makakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Mabibili nyo ang lahat ng gusto nyo at hindi na kayo bubulihin ng tao. Ang paningin ng tao magiging mataas na dahil sa inyong pagsusumikap. Oo, hindi man 100% natutuwa yung tao sa ginagawa natin sa ating buhay, lalo na kung sa ating pamilya na gusto lang din natin na umangat, gusto lang din natin iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa buhay natin.
Kaya kung ako kayo, bigyan nyo ng chance ang sarili nyo, magulang nyo, pamilya nyo, mga anak nyo ng magandang bukas. Kung na-experience man natin ang hirap, lungkot, walang makain, iparanas natin sa ating mga anak na kaya natin silang buhayin at hindi lang yan, maibigay natin ang gusto nila na hindi nila pagdadaanan katulad sa naranasan natin. Guys, alam nyo, thankful ako kay Lord dahil hindi niya kami pinabayaan. Pinoprotektahan niya kami sa tuwing nagdadasal ako, minuto ng buhay ko. Wala akong hinangad sa buhay na kaming lahat, kaming magkakapatid, magkaroon ng marangyang buhay. Dahil alam nyo kung bakit? Pangarap ko yan simula pa nung maliit ako. Ayan, nakakapagod man pero masaya ang buhay. At ayan ang mama't papa ko. Simple lang ang buhay sa probinsya. At yan ang bahay namin ngayon. Alam nyo, tumutulo yung bahay namin. Kahit ganyan lang yung bahay namin pero proud na proud ako na nakapagpatayo kami ng bahay na ganyan, na hindi na natutuluan yung papa at mama namin. Kasi alam nyo, noon natutulog kami na basa sa ulan, walang makain. Alam nyo, pasensya na kayo kasi hindi ko mapigilan yung emosyon ko eh. Kaya natutuwa ako kasi pinagpala pa rin kami ng Diyos na bigyan ng chance na magkaroon ng magandang buhay. Hindi man katulad ng iba, at least nakakakain kami sa 3 beses sa isang araw. Napoprovide namin ang pangangailangan namin lahat, lalo na ang papa at mama namin, mga anak namin na hindi na nila maranasan yung naranasan namin noon. Kaya kayo, may mga anak kayo, may magulang kayo, iparanas nyo sa kanilang pagmamahal na walang isusumbat. Ito, nung nakaraan pa tong birthday ng papa ko, ayan, umiihip siya dyan ng kandila pero hindi mamamatay-matay yung kandila. Kaya papasalamat ako sa Diyos dahil nakarating siya sa edad na to. At hinihiling ko pa rin sa Panginoon na habaan pa ang buhay nila, na makita pa nila kami marangya ang buhay namin kasama sila, kasama ng mga apo nila. Alam nyo guys, tuwang-tuwa na ako sa ganitong sitwasyon dahil alam nyo, hindi ko naman pinangarap ang maging mayaman. Ang gusto ko lang na makaraos kami sa hirap, na hindi na kami bubulihin ng tao, hindi na kami chichismis na wala kaming makain araw-araw. Kaya alam nyo, sipag at tiyaga lang. Kaya kung makita nyo ang papa at mama ko sa mga bidyong ito, picture na to, masayang masaya sila guys, dahil naranasan din nila yung masarap na buhay. Hindi man sabi 100% pero at least na ipagkaloob namin yung saya nila na walang pagsidlan. Kaya alam nyo, kung makikita nyo or napapansin nyo sa bidyong ito na ang mama at papa ko, sila lang guys, sila lang yan sa probinsya kasi malalayo kami, nasa ibang bansa kami. Tuwang-tuwa na yan sila pag maalala namin sila. Kaya kayo, kung may mga magulang pa kayo, mahalin nyo sila. Huwag nyo silang itakwil, huwag nyo silang pabayaan, dahil alam nyo, masarap pag buo pa rin ng pamilya. Masarap pag nagsama-sama kayo, kumakain kayo sa pagkainan, tapos masaya, nakangiti, ang sinasalo nyong pagkain masasarap. Kaya alam nyo guys, pasensya na kayo kung very emotional ako, pero totoo lang, hindi ako nagdadrama. Pero ang sarap sa pakiramdam na nakaraos sa hirap. Hindi man sabi 100% pero at least naramdaman ko yung pag-usad ng buhay namin. Yung
Yung hindi na kami kinukutya ng tao. Yung hindi na kami binubuli ng tao. Kaya, alam nyo, magtiwala lang kayo sa sarili nyo, lalo na sa Panginoon. Sipagan nyo lang guys, tingnan nyo ang papa ko. Simpleng bagay lang, tuwang-tuwa na. Masakit pa dito yung papa ko. Alam nyo, ang nagpapagamot dyan yung kapatid ko. Alam nyo, hindi man sa nagmamayabang ako o whatever. Pero, na-overwhelm ako sa mga kahit man nasabing kaunting blessing pero bless pa rin kami ni Lord. Binigyan niya kami ng pag-asa. Binigyan niya kami ng magandang buhay na makakain kami sa 3 beses sa isang araw. Kaya huwag kayong makalimot magdasal. Magdasal kayo sa Kanya at magsumikap dahil mararating nyo rin ang gusto nyo. At ayan na guys, yung kapatid kong isang vlogger, siya yung nag-continue ng bahay. At ngayon pinaparenovate niya yung bahay namin sa probinsya. Ito yung bahay ng magulang ko na ngayon, dati ako yung nag-renovate. Ngayon, yung kapatid ko nang nag-continue. Gawa ng may bahay din naman ako sa Iloilo at nandito din naman ako sa ibang bansa. Kaya ayan, unti-unti rin namin na natutupad yung mga dalangin namin sa Panginoon. Yung kahilingan namin sa Panginoon na bigyan niya kami ng chance na mag-improve ang buhay namin. Hindi man yaman, kundi makakain kami sa 3 beses sa isang araw at may tulugan kami na hindi matutuluan ng ulan. Kaya sa ganitong sitwasyon guys, masayang masaya na ako na hindi na kami natutuluan ng ulan, na may ilaw na kami, may kuryente, may tubig, kumpleto. Kaya pag binibless tayo ni Lord at kung maganda na ang buhay natin, huwag nating kakalimutan kung ano tayo nung nakaraan. Huwag niyong hayaan na baguhin kayo ng pera. Maraming salamat po, hanggang sa muli.